Dear Lady Love TV. Lee, kasalukuyang papasok na kami ng coffee shop. Napahinto ako sa aking paglalakad at nilingon kung sino ang tumawag sa akin. Nagulat pa ako na makilala kung sino ang tumawag sa akin dahil siya lang naman ang natatanging tumatawag sa akin ng Lee. Tita! Tita Sab! Niyakap po siya ng mahigpit. Tita Sab is my mom's best friend. Bihira na lang kami magkita dahil nag-migrate na sila sa Canada. High school pa ako nang huli kami magkita bago pa kami maaksidente. Kumalas kaagad ako sa pagkakayakap at inaya ko muna siyang pumasok sa loob ng coffee shop. Kailan ka dumating, tita? Masayang bati ko sa kanya na makaupo na kami. Noong nakarang araw lang. Actually, pupunta sana ako sa inyo ngayon eh. Buti nakita kita. Pauwi na rin naman po ako kaso hihintayin lang namin si John dito. Siya nga pala, tita. Si Marie, kaibigan ko. Hello po, bati ni Marie. Hello. Umorder muna kami saglit saka tinuloy ang aming kwentuhan. Si kuya mo nasaan? Kumusta pala? Okay lang po, tita. Medyo busy din sa kumpanya. Ang kuya mo ba may girlfriend na? Curious na tanong ni tita. Nako tita, wala. Sabi ko nga sa kanya mag-girlfriend na eh. Matanda na siya at wala pa rin jowa. Nagkatawa na naman kami. Ever since hindi nagpakita ng interes sa babae si kuya. Pero meron naman daw siyang minahal kaso hindi niya niligawan. Ano ba naman yung kuya mo ang hina? Naiilang nasabi pa ni tita. Ilang minuto pa kami nagkwentuhan nang dumating na rin si John at pinakilala ko naman siya kay tita. Ewan ko ba kung bakit kami tinutokso ni tita at ni Marie na kesyo bagay daw kami saka parehong maganda at gwapo. Maswerte na raw ako kay John. Tama naman sila. Maswerte naman ako sa kanya kasi naging best friend ko siya. Hindi ko siguro maiisip kapag nawala siya sa akin. Sana nga natuturuan yung puso. Sana nga talaga siya na lang yung gusto ko. Maya-maya pa ay nagpa siya na rin kaming umuwi. Si Maria ay pinauna na namin saka sumakay ng taxi. Inanyayahan ko naman si tita na pumunta muna sa bahay at tiyak na matutuwa si kuya kapag nakita siya. Pumayag din naman siya at sumakay na kami sa kotse ni John. Saktong pag-uwi namin ay nandun na rin ang sasakyan ni kuya. Pagkapasok namin ng bahay, nakita namin si kuya na nasa salas at nanonood ng TV. Nagulat siya na makita si Tita Sab. Tita Sab, I'm glad you're back. Masayang bati niya rito at niyakap ng mahigpit. Mas lalo kang gumapo ha? Hinawakan naman dito ang dalawang pisngi ni kuya. Gwapo nga tita pero wala pa ring jowa. Tinawanan naman sila ni tita at si John ang sinasabi ko, samantalang si kuya sinamaan naman ako ng tingin. Dapat sinabi mo tita na dadalaw ka para nakapagpaluto ako kay nana. Nako, hindi na kailangan. Hindi rin naman ako magtatagal. Gusto ko lang naman kayong kumustahin, ni Lee. Naupo muna sila sa sofa at nagkwentuhan. Kumusta kayong magkapatid? Si kuya, ang sumagot. Kayo, tita, kumusta? Heto, bakasyon muna ako ng 1 buwan para makauwi dito sa Pilipinas. Ikaw naman, Lee, okay ka na ba? Wala ka na bang nararamdamang kakaiba? Okay na po ako, tita. Magaling na po ako. Okay na po. Basta iniinom ko lang yung mga gamot ko. Nakangiti kong sabi kay tita na hinawakan naman ang aking kamay. Okay na yan, tita. In love na nga eh. Nakangusong baling ni kuya kay tita. Talaga, Lee? Gulat na tanong ni tita at maya-maya sinulyapan si John. Sabi ko na nga ba eh. Si John talaga yon. Ayaw niyo pa aminin. Maging kami ni John ay nagulat sa sinabi ni tita, kaya mabilis ko iyong itinanggi. Tita, hindi po. Magkaibigan lang po talaga kami. Yeah, right, tita. Saka iba po talaga yung gusto niya. Mapait naman ang umiti si John. Oh, sino siya, Lee? Curious na tanong naman ni tita. He's a doctor. Nagtuturo po rin siya sa school na pinapasukan namin, kaso pansamantala lang po. Pakilala mo sa akin na makilatis namin ni kuya mo. Hala tita, hindi pwede. I mean, ako lang naman po yung may gusto sa kanya eh. Malungkot kong wika dito na ikinatahimik naman nila. Tumikim muna si kuya bago nagsalita. Tita, saan ka pala tumutuloy ngayon para madalaw ka namin ni Mariz? Nag-check-in muna ako sa Hotel Iho. Bale bukas pupunta muna ako sa San Mateo para dalawin yung ibang kamag-anak namin doon. Sasabihan na lang kita kung kailan ang balik ko. Sige po tita. Ilang oras pa ang lumipas ay nagpaalam na rin si Tita Sab. Maya-maya pa ay si John naman na nagpaalam na uuwi na.
Hinatid ko siya sa labas ng bahay. Papasok na sana siya ng kotse niya nang humarap sa akin at magsalita. Maris, ha? Nagkatitigan muna kami saglit. Nagulat naman ako nang bigla niya na lang akong yakapin. Niyakap niya ako ng mahigpit. May problema ba? Tanong ko habang yakap pa rin ako. Please, let me hug you like this for 1 minute and I'll be better, he said in a husky voice. Naguguluhan man ay hinayaan ko na lang siya. Makalipas ang ilang minuto ay kumalas na rin siya ng pagkakayakap sa akin at ngumiti ng matamis. Get inside, Maris. It's getting cold. Tumango na lamang ako at hinintay ko muna siyang makaalis at saka na rin ako nagpa siyang pumasok. Lee? Nanigas ako bigla at hindi makagalaw sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang pangalang yon. Tama bang narinig ko? Ang dami ko namang naririnig na tumatawag ng ganyang pangalan, pero bakit ito kakaiba? Bigla na lang kumalabog yung puso ko at nilingon kung saan ang gagaling yon. Nagpalinga-linga pa ako ngunit wala akong makita. Saglit pa ulit akong naglakad-lakad at hinanap kung sino yung tumawag sa pangalang yon, pero wala talaga. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Napailing na lang ako sa mga naisip ko at nagpa siyang umalis na. Sa kondo ko ako dumiretso. Na makarating na ako sa kondo ko ay pabagsak akong naupo sa aking sofa. Sumandal ako at mariing pumikit. Nagkamali nga lang ba ako ng dinig kanina? Iba na naman sigurong Leon. Pero bakit ganon? May kung anong kumalabog sa puso ko na parang siya nga yung kilala kong Lee. Fuck, napasabunot na lang ako sa aking buhok dahil kanina ko pa iniisip yon. Kanina pa rin ako hindi mapakali. Napagpasyahan kong tawagan si Will para yayain mag-bar. Hello? Napakunot ang noo ko nang may kakaiba akong narinig sa kabilang linya. Tingnan ko nga naman yung telepono ko kung tama ba yung tinawagan ko. Nakalagay naman ang pangalan ng pinsan ko. Oh shit, I'm coming hon. What the fuck? Napamura na lang ako sa narinig kong isang ungol ng babae. Nakikipaglaro na naman ito ng apoy at hindi nagtatagal ang ring at narinig ko na rin si Will. Hey bro, hingal na hingal pa nitong sagot na mukhang nakaraos na. Umuntong hininga muna ako bago nagsalita. Fuck Will, hindi ba duty ka ngayon? Yes bro, I'm in an office right now. What? You mean? Tumawa muna ito ng malakas bago ako nito sinagot. Sa dito ako inabutan At isa pa, siya naman yung pumunta dito sa opisina ko. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga. Let's go to the bar? Why? Is there any problem? I'll tell you later. Hintayin na lang kita doon. Alright bro. Pagkatapos kong makipag-usap kay Will naligo muna ako bago pumunta ng bar. Umupo ako sa bar counter at umorder ng alak na kadalasang iniinom ko. Nang maubos ko ng isang baso ay umorder pa ulit ako ng isa. Inisang lago ko lang din ito. Nang hindi pa makontento ay umorder pa ulit ako. Gaya ng nauna at pangalawa, inisang lago ko ulit ito. Tumabi naman sa akin si Rock, ang kaibigan kong may-ari ng bar. Mukhang ang laki ng problema natin Nakangiti niyang baling sa akin. I just want to calm myself. Bago pa siya sumagot ay umorder na muna siya ng alak sa bartender. Ininom niya muna ito bago ako binalingan. Don't tell me, Mark, babae na naman yan. Nakangisi niyang titig sa akin. Ngumiti lang ako dito. I know it. Alam kong hindi si Christy ang dahilan kung bakit ka nandito. He already knew about Lee. Masyado na raw akong obsessed dito. Sinasabi nila na kinilimutan ko na raw ang first love ko kasi malabong makita ko siya. Nag-hired pa nga ako ng private investigator noon pero wala rin akong napala. Mahirap daw maghanap ng walang tiyak na pangalan. Ni picture at address niya wala ako. Nasa kalagitnaan kami ng pag-iinom ni Rock nang biglang dumating si Will. Nagtanguan lang kaming tatlo bilang pagbati at umupo rin sa kalapit ko. Bro, mukhang nakakarami ka na Sabay tapik nito sa balikat ko. Kailangan ko na ba siyang kalimutan? Malungkot kong wika habang nakatingin ako sa basong hawak na may lamang alak. Nagkatinginan muna sina Rock at Will. Si Rock na rin na nagsalita. Mark, ibaling mo na lang sa iba yung pagmamahal mo. Mahirap makulong si isang tao na kailanman hindi mo na mahanap. Oo nga bro, nandyan naman si Christy and she loves you. You know Will that I didn't love her anymore. You didn't love her anymore or you didn't even love her because of your first love. Parang biglang nawala ang pagkalasing ko nang sabihin sa akin yun ni Will. Masyadong patama sa akin ang mga salita ngayon. Siguro nga tama sila. Kakalimutan ko na si Lee. Dahil sa medyo may tama na ako,
Si Will na naghatid sa akin sa kondo ko. Iniwan ko na lang muna sa sasakyan ko sa bar at dadaanan ko na lang bukas. Nang maihatid ako ni Will ay nagpaalam na rin siya sa akin kaagad. Hinubad ko ang aking suot na polo shirt at khaki short. Nag-boxer na lang ako dahil hindi ko na kaya pang maligo. Kaya bukas ko na lang ito gagawin. Ilalagay ko na sana sa laundry basket ang hinubad ko nang may biglang nahulog mula sa bulsa ng aking short na suot ko lang kanina. Bracelet yun ni Lee. Pinulot ko ito sa sahig. Lagi ko itong bitbit saan man ako magpunta. Pero this time, nagpasya na akong itago na lamang ito sa aking drawer ng study table. Maris, anong dish ang lulutuin nyo ngayon? Tanong sa akin ni Marie habang nasa kitchen kami. Meron kaming sariling kitchen, ang school para sa mga HRM students. Kasalukuyan nandito kami ngayon sa kitchen at nagbe-prepare ng lulutuin namin. Hindi ko kagrupo si Maria at heto siya ngayon, kinukulit ako. Teka nga muna, bakit ka ba nandito? Hayun yung mga kagrupo mo oh. Sabay nguso ko sa mga kagrupo niya. Ang sungit mo naman, nagtatanong lang eh. Nakahalumbaba siya sa lababo at pinapanood ako maghugas ng mga gulay. Ano ba yan sa inyo? Filipino food, Italian, European, Chinese or what? Pagpapatuloy na pangungulit ni Marie. Filipino food sa amin. Hala, buti pa kayo. Sa amin Korean food, ang hirap ng amin. Nakasimangot niyan sabi. Tirhan mo ako Maris ha, tapos patikim din kita ng luto namin. Okay sige. Nagsimula na kami magluto ng sari-sari nilang dish. Ang sa grupo naman niya ay kare-kare dahil Filipino ang mga naka-assign sa kanila. At sa grupo naman ni na Marie ay Korean food. Natapos na kami magluto, binigyan ko naman si Marie ng niluto namin. Nagtira rin ako ng para kay John at syempre para kay Doc Mark. Ang sarap naman nito, Maris. Habang nangunguya-nguya siya ng kare-kare. Syempre ako pa ba? Pagmamayabang kong wika sa kanya. Baka ikaw lang ang naghiwa at hindi ikaw ang nagtimpla. Excuse me, ako nga lahat ang gumawa. Sabay irap ko sa kanya. Napansin naman ni Marie ang dalawang Tupperware sa likod ko. Kanino naman to? Kay John at makahulugan tanong ni Marie. Alam mo na, aba, ako, tikim lang tapos sila may pabalot pa. Nagtatampong wika pa sa akin. Hoy Marie, mas marami ka pang nakain kaysa sa binalot ko sa kanila. Ewan ko sa iyo Maris, unfair ka. Tumawa lang ako sa inakto ni Marie. Papunta ako ngayon sa med building para ibigay kay Doc Mark yung niluto kong kare-kare. Tamang-tama lunch na ngayon at matitikman niya yung niluto ko. Nasa hallway na ako nang mamataan ko si Doc Mark na papunta sa faculty. Tinawag ko siya at lumingon naman kaagad. Doc? Sigaw ko habang patakbong lumalapit sa kanya. Hinihingal pa na makalapit na ako. For you, Doc Mark. Inabot ko ang isang Tupperware na may lamang kare-kare. Tamang-tama lunch na ngayon, may ulam ka na. Nakangiti kong wika sa kanya. Tiningnan naman muna niya at saka siya kinuha. Nag-abala ka pa? Kasi po, Doc, may luto kami kanina sa isang subject. Marami rin naman kaming natira kaya naisipan kong bigyan ka. Well, thanks. Masarap yan, Doc, kasi may special ingredients na kasama yan. Tumaas-taas pa ang kilay ko habang sinasabi yun sa kanya. What kind of ingredients is that? Di love. Napaubo siya na tila may nasa mid sa pagkakasabi ko sa kanya nun. Doc Mark, okay lang po ba kayo? Nako, wala akong dalang tubig pambara lang kasi ang dala kong yan eh. Seriously, Maris? Joke laman po, Doc Mark. Sige, salamat dito. Sige po, Doc. Aalis na ako. Tumango lang siya at nauna nang maglakad. Hindi pa siya gaano nakakalayo ay naisip naman akong kalokohan. Unti-unting sumilay ang ngiti ko at muli siyang tinawag. Doc? Sigaw ko ulit sa kanya at humarap naman siya na nakakunot ang noo. I love you, Doc. Pagkasabi ko na hinugis puso ko pa ang daliri ko at tumakbo palayo. Naiwan naman siya nakaawang ang labi at nagtataka. Napabuntong hininga ko na makaupo na ako at nakapwesto na sa aking lamesa. Ibinaba ko doon ang binigay ni Maris at tiningnan ko muna. Nailing naman ako at ngumiti nang maalala ko yung ginawa niya sa hallway. That annoying girl. Special ingredients ha. Doc Mark? Tawag sa akin ni Pete, isa ring professor. Nakaupo siya sa harap ng aking mesa. 1 week ka na palang andito. Oo, pabalik din ako sa ospital. Mabilis na sagot ko sa kanya. Bakit hindi ka nalang mag full time rito? Malulungkot niyan si Miss Andy kapag nawala ka rito. Sinulya pa naman niya si Andy na busy sa kanyang laptop. Hindi naman ako sumagot sa sinabi niyang iyon. Sa susunod na araw na pala ang foundation day, kayo na lang dalawa ni Miss Andy ang mag-organize rito sa building natin. Pagpapatuloy ni Pete. Ha? Wala naman akong alam sa mga ganyan. Huwag kang mag-alala, aalalayan mo lang naman siya.
Kumbaga tutulungan mo lang siya mag-ayos ng mga bagay-bagay. Okay, sige. May pag-aalinlangan kong wika kay Pete. Sige Doc Mark, labas muna ako at may klase pa ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay lumabas na rin siya na faculty. Pagkabukas ko ng kondo ko ay naabutan ko si Will sa loob at nakahiga sa mahabang sofa. Ano ginagawa mo rito? Ibinaba ko naman ang gamit ko sa center table at saka umupo. Bumangon muna siya sa pagkakahiga niya at naupo ng maayos. Umuwi ka raw ng bahay, sabi ni Tito Sed. Why should I? Doon ka raw mag-dinner bukas. Anong meron? Nagkibit lang siya ng balikat sa tinanong ko. Naalala ko naman yung binigay ni Maris kanina. Hindi ko naman nakain dahil sa dami kong ginawa ngayong araw. Dito ka na mag-dinner, may dala akong ulam. Hindi ko naman mauubos to. Yaya ako kay Will at naghanda pa ng pagkain sa lamesa. Kare-kare, mukhang masarap ah. San galing? Umupo na si Will at sumandok na ng kanin at ulam. Bigay ni Maris. Tipid kong sagot. Talaga? Wow, dads na dads sa'yo bro. Shut up Will. Tigilan mo na nga yan. Wala namang problema bro kung magkagusto ka rin sa kanya. She's cute, lovely at napaka-bubbly, nakakatuwa nga siya eh. Alam mo, iisipin kung ikaw ang may gusto sa kanya. Bakit nagsiselos ka? Nakakalokong ngiti ni Will pagharap sa akin. Bakit naman ako magsiselos? Naiirita akong tanong sa kanya. Alam mo bro, sa kanya mo lang kaya ibaling yung love mo para kay Lee. Total pareho naman silang Lee. Pagkatapos kong kumain, uwi ka na ha. Naiinis kong saad sa kanya. Easy bro, binibiro lang naman kita, ang init agad ng ulo mo. Pero in fairness, mas bagay kayo. Sinamaan ko naman siya ng tingin sa kadaldalan niya. Tinawanan lang niya ako. Tuwang-tuwa siya kapag inaasar ako. Hindi ko rin naubos. At lalong hindi ko lubos maisip kung gaano ko matatagalan ang kadaldalan niya.